Po si Bert Silin ng 482 Game Farm. Located po tayo dito sa Bustos, Bulacan. So yun, magandang umaga mga idol. Nandito po kami ngayon sa Bustos, Bulacan, kung saan kasama ko yung mga Team Guwapo Magaling. Ako nga po pala si John Ray Rodrigo aka Tisoy Wonder mga idol. Boss Pogi po, Yep, sa YouTube po, sa Facebook. Mark Silva naman po ng Alakdan Game Farm, Team TGM. So Dennis Carusa po ng Strong Chicken TV, Team TGM. Ayun. At yun yung mga idol, nakilala nyo na yung mga Team Guwapo at Magaling. Siyempre, huwag nyo kalimutan, i-subscribe po sila. At bago ang lahat, balik tayo mga idol nyo. So ito na yung mga idol nyo breeder na dito sa Bustos, Bulacan, ipapakilala rin natin. So Po si Bert Silin ng 482 Game Farm. Located po tayo dito sa Bustos, Bulacan. Since kasi nung bata ako, may farm na yung father ko eh. So yung influence ng pagmamanok, sa kanya ko nakuha. Ako lang yung anak na lalaki, ako yung lagi niyang kasama sa farm noon. So hindi na alis yun eh. Hindi na alis yung kumbaga na-develop lang yung hilig sa pagmamanok. Sa materials natin, of course, alam naman ng karamihan. Siguro 99% puro talaga tayo. Sculin line. Sculin. Galing do sa magkapatid kay Sir Ninong Martin, kay Sir Marlon. Yan talaga yung mga masasabi kong tumulong talaga sa amin simula. Talagang yan. Kumbaga yung mga lines nila kasi pag binibreed mo, parang dumadali ang breeding eh. Parang mabilis siyang i-blend. Isang cross mo, parang magaling na kagad. Yung 482 na buo yan kasi nung nag-iisip ako ng farm name, talaga siya eh, parang karamihan mga initials eh, di ba? Karamihan puro mga letters, sabi ko, sa akin kaya number. Kaya nag-iisip ako ng number na mahalaga sa akin. Yung anniversary namin ni Mrs. yan eh. Yes, sir. April 8, 2002, 040802. So, yung naisip ko ngayon, sabi ko 482 Game Farm na lang yung ipapangalan ko. Medyo nag-stick na rin kasi nga isa siya sa mga una na mga number na pangalan ng farm eh. Oo. Karamihan initials eh. So parang maganda rin yung naging ng tao. So nag-stick doon. Yun na. Minentain ko na 482 Game Farm. Okay. Ang practice namin sa breeding, before naka battery type kami. So nag-shift kami ngayon sa pen type na kami lahat ngayon. Na-observe namin na pag sa pen, parang mas na aalagaan ng mabuti yung mga inahin. Mas parang komportable sila, mas mahaba yung gamit namin sa kanila. Parang sa broodcock din, parang yung stress, parang sa experience namin nung nag battery type kami, parang mas mabilis din mawala ng similya yung mga broodcock. Oo, parang minsan, ewan ko kung sa amin lang kasi yun talaga yung minsan mga 5 years old, hirap nang bumuo, parang gano'n. Sa battery. Parang masyado silang na Unlike sa pen kasi, pag nilagay mo siya sa pen, pag gusto niya lang sumampa, doon lang siya sasampa eh. So parang medyo natural Parang in a natural sense. na lang po. Ganun ang Medyo nalalaspag. medyo nalalaspag, parang ganun.
dun sa mga kasamahan natin na gusto mag venture out into commercial breeding, isa yun siguro sa masasabi nating shortcut eh. Pagka yung esculin talaga na line, Parang kumbaga blended na siya. No? Oo. Nandun na. parang na kaagad siya eh. So, pag brinid mo, na kaagad. Siya nakagad sir, no? Parang Magaling yun na siya, kaagad, magaling na oo. kaagad. Yun talagang yung slogan ng magkapatid, yung gwapo't magaling. Gwapo't magaling. Oo. Talagang na-embody nung niya, yung palabas mo pag nag-breed ka ng gano'n. Pagdating sa selection sa breeding, ang number one na hinahanap ko is balance. Yun talaga. Kasi yung iba kasi usually nagtatanong, "Sir, anong timbang ng manok na ginagamit mo pang breeding?" Ganon. Ako ang sinasagot ko kasi talaga usually, di baling maliit basta balansyado, di baling malaki balansyado. Kung ano yung, syempre ideally, kukuha ka ng range na gusto mo, na kung saan ka magsistick, kung ano yung range ng timbang. Pero sa selection, balance talaga ang tinitignan ko. Lalo na pag nasa cord yan, naglalakad ka, kunyari, hindi mo naman kagad malalaman anong timbang niyang manok na yan. So parang pag naglalakad ka, nakita mo yung manok, nagandahan ka, balansyado, yun yung number one na mag-a-attract sa'yo sa kanya. Then secondly, structure. So kasi kumbaga yung mga qualities na gusto mo sa manok, hahanapin mo sa kanya pag hinipo mo na yung structure na gusto mo. Kasi ang balansyado tsaka ang manok na tama ang structure ng maayos eh. Oo. Kasi hindi ko naman sinasabing ibig sabihin yung mga manok na may hindi balanse, magaling. Pero mas madalas na ang balancing manok mas tama ang yun ang So para sa akin yan ang isa sa pinaka-importante kung talagang gusto mo magseryoso sa breeding eh. Yung selection. Hindi pwedeng kunyari ito binigay to sa akin. Kaya lang medyo paling. Na to, gagamitin ko na to kasi paparamihin ko na to, parang hindi siya mag-work eh. Kahit ba sabihin natin na small scale o large scale cam breeder, hindi talaga siya mag-aano kasi kahit maliit yan, maganda pa rin, tama yung gagawin nating simula para kasi lahat naman tayo kung nagsimula sa maliit, ang goal natin is lumaki at umayos yung natin. So yan, kadalasan na itatanong pero hindi na pag-uusapan ng malalim eh, yung tungkol sa selection. Oo. Tama. Hindi tayo maghahanap ng perfectong manok kasi wala naman nun. Lang, yung manok na konti ang kapintasan o hanggang sa talagang kumbaga makahanap lang tayo ng yung gusto natin at alam natin na parang ito, pasado to sa standard ko. Kung bala ko man magbenta, itong manok na to, palagay ko pag nag-anak to at kukuhanan siya ng lahi at features, magugustuhan din ng mga taong pwedeng kumuha sa atin. Yes, oo. May sarili na kaming rin. Wala na tayong ngayon, battery type. Lahat tayo fence na. Ang sukat nito 2x2. Ang ginagawa namin, yung lalaki ang